so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Welcome po sa programa at palatuntunang ang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Muli ito po ang inyong kapatid, Brother Dexter Durante po, ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras na pangangaral at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ako po'y nagagalak na sa pamamagitan po ng radyo ay tayo po ay magkakasama-sama na lumago at magpatuloy sa ating pong pananampalataya in a biblical way sa Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon pong araw na ito, ako po ay nagagalak na ibahagi po sa inyo ang isa sa mga mensahe na nangyari at naganap po sa simbahan po ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Green Hills. At ako po'y magbabalik muli pagkatapos po ng mensahe. Kaya dalangin ko po sa Diyos na mapagpala po kayong lahat sa inyo pong pakikinig sa mensaheng mapapakinggan ninyo sa araw na ito. Pero bago po tayo dumako sa mensahe, tayo po muna ay magsama-sama na manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, salamat po muli sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa bawat isa na kami ay makapag-aral at makarinig ng iyong salita. Muli ang iyong kapangyarihan ang aming siyang tinatayuan at pinaniniwalaan na siyang makakilos sa lahat ng mga maaabot at nakikinig sa programa at palatuntunang ito. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng nakiisa ay magsabi ng Amen. So narito na po at ako po'y magbabalik muli matapos po na mapakinggan ninyo ang palatuntunan na ito, ang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. God bless you po as you listen to the Word of God. Naniniwala ba kayo na kung kalbo mo tinanggap, bakit ba kalbo ang pinag-uusapan po natin? Amen. Well, I just want to communicate something into your hearts and to your mind that when you receive Jesus in your physical body, nothing has changed. But in your spirit, there is something that has been changed. Amen? Amen? Dahil nung isinuko mo po ang buhay mo kay Kristo, ang binago po niya ang iyong spiritual na pagkatao. Pero sa iyong pagkatao sa natural, wala pong nagbago. Kaya kung isinuko mo ang buhay mo kay Jesus na mainitin ang iyong ulo, pag uwi mo, magagalitin ka pa rin. Nothing has changed. Hello? Amen? Amen? Kan sabi nung iba, kala ko born again ka na. Bakit nagagalit ka pa rin? You do not understand the born again experience. Nothing has changed in your physical body and in your character. Kaya nga nang tanggapin mo ang Panginoon, ano ang pinagagawa ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya? Ang sabi ni Paul sa Romans 12, ang sabi doon, renew your mind. Amen? So ano po ang pinababago po ng Diyos sa ating puso at sa ating buhay? Baguhin natin ang ating isipan. Kaya sabi, be ye transformed by the renewing of your mind. Because your mind will always play a vital role in your life. Kaya sabi po ni Jesus, hindi raw po ang nagpaparumi sa tao ay ang kanyang kinakain, kundi ang laman ng kanyang puso. Kaya nga po, ang pinakamahalaga po na baguhin sa buhay natin bilang tao is change our heart. And how to change our heart, ang paraan po para mabago ang laman ng ating pong puso ay wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. The more you yield yourselves to the Word of God, is the more your hearts are being changed and renewed. Hello? Amen? Kaya the more na ikaw po ay laging naka-hook sa salita ng Diyos, nababago ang iyong puso. At pag nabago po ang iyong puso, nababago ngayon ang iyong pananaw. Before, you have the mind of the world, but when you dwell in the Word of God, now your mind begins to be a mind of Christ. Hello? Kaya nga po, pag ikaw po'y nasa salita ng Diyos, one thing that you will notice now, you think and act differently. Hello? Pag ang isang tao po ay nakababad sa salita ng Diyos, iba ka nang mag-isip, iba ka na rin pong kumilos at gumawa.
Amen? Kaya nga po, napakahalaga niyan sa buhay po natin if we want to be successful in this life here on earth. Now go to Genesis 12. Now that we have this new life in Christ, ngayon na tayo po ay may bagong buhay na nakuha natin kay Kristo. At ngayon din po na naunawaan natin that we are serving the same God. Tingnan po natin ang nangyari sa buhay ni Abraham sa Genesis 12. Now go to Genesis 12, pero bago nyo po basahin yung start sa Genesis 12 verse 1, para lamang po sa kapakanan ng lahat ng naririto, I would just like to introduce to you Abraham and who is he before he got this encounter with God. Alam niyo po ba na si Abraham was not a God-fearing man? Do you know that Abraham was not a man who is always a God lover and he was always interested with God? Because if you would research the life of Abraham, ang sabi po ng Biblia, Abraham was a heathen. What does a heathen mean? Ibig sabihin is he belongs to a group na wala pong pagkilala sa Diyos at walang panahon sa Diyos. At sabihin mo sa iyong katabi, parang ikaw yun noon. Hello? Amen? You don't have this sense of God. Amen? Alam niyo po, nakakalungkot po ang tao. If you look into the world today, there are a lot of growing population of people who have no sense of God. Amen? Na dumaraan po ang mga araw that God was not part of their life. Pero salamat po sa Diyos that you were once in that group of people, but God pulled you out. Hallelujah. Amen? Na dati tayo po'y naroon din sa ganung kalagayan that all we think about is money, all we think about is our life, all we think about is our own happiness and joy. Pero salamat sa Diyos dahil binago niya po tayo and now we think about God and our future in heaven. At sabihin mo sa iyong katabi, ganyan ka na ba ngayong mag-isip? Binago na ba talaga ng Diyos ang iyong puso at isipan na hindi na puro trabaho, hindi na puro pera, now you're thinking about God? Now go to Genesis 12. Now Abraham was a man like that before he got this encounter with God. Hindi po siya tao na maka-Diyos bago po niya nakilala ang Panginoon, but he was a typical man like you and I before. Amen? Pero nais ko pong dalhin kayo sa ka-encounter ni Abraham sa Diyos nung kanya pong nakilala na ang Diyos. Now go to Genesis chapter 12 and let me walk you through to the story of the life of Abraham's encounter with God. So nandun po kayo sa Genesis 12. Now, if you are in Genesis 12, let's read verse 1. Tingnan po natin yung verse 1 ng Genesis chapter 12. And let's read what Abraham heard from God when he had this relationship with God. So tingnan po natin yung unang narinig ni Abraham mula sa Diyos nung siya po ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Now, let's go there. Verse 1. Ang sabi po sa verse 1, now the Lord had said unto Abram. Sino po nagsasalita? The Lord. Tama po ba? Sino po ang kausap ni Abram? The Lord. At ang Diyos po ay nagsalita kanino? Kay Abraham during this time, right? Now, let's continue reading. Ang sabi po ng verse 1, what is the first words that Abraham heard from God? Ang sabi po ng verse 1, get thee out of thy country. So, una pong pinagagawa ng Diyos kay Abraham ay, ano po yung number 1? Pinaalis mo sa saan? Sa kanyang bansa. Amen? And not only because there are three things that God want Abraham to leave. Amen? So watch this. Tatlong bagay po ang pinaiiwan ng Diyos kay Abraham. Amen? Number 1, let us just enumerate everything that is mentioned here in verse 1. Number 1 is country. Number 2 is kindred. Kindred is a very deep English word, but kindred means relatives. Amen? So kamag-anak, pinahihiwalay po ng Diyos sino? Si Abraham sa kanyang bayan, sa kanyang mga kamag-anak, at sa kanyang tahanan ng kanyang ama, and thy father's house. Amen? At ano po, sabi ng Diyos kay Abraham, if you would do what I command you, ano sabi ng Diyos, then I will bring you to a land that I will show you. Amen. Kaya kung atin pong papansinin, ang sabi rin po sa verse 2, once Abraham did what God had commanded him to do in verse 1, this is God's
commitment to Abraham. Ito po ang commitment ng Diyos kung ano ang gagawin niya kay Abraham. Number 1, ang sabi po sa verse 2, again, let's do the enumeration thing. Ang sabi po sa verse 2, pag nagawa ni Abraham yung binanggit ng Diyos sa verse 1, ano po ang sabi ng Diyos sa verse 2, what God will do to Abraham? Number 1, I will make you a great nation. Glory to God. Number 2, ano po ang sabi ng Diyos kay Abraham? Not only I will make you a great nation, but ang sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you. How many of you like to be blessed today? Amen? Sino po sa inyo ang gusto na ma-bless ng Diyos? Well, you know, when God blesses you, there's a difference between blessing by the world and blessing come from God. If blessing is coming from the world, you work for it. But if blessing is coming from God, that's what you call grace and favor. Na hindi mo inaasahan, lumarating ang mga biyaya at pagpapala. Ang mga pintuan na dati nakasara, bumubukas. Ang mga dating imposible na hindi mo inaakalang makukuha mo at makakamtan mo, dumarating sa iyong buhay. That's what you call the blessings of God. Amen? Pero pag ang pagpapala po ay galing sa mundo, you will sweat your heart out of it. Amen? Kaya nga po, mahirap po ang tao na umunlad at yumaman sa sarili pong pawis. I'm just saying this. Amen? Bakit po? Dahil pag ang tao po umunlad at nakamtan niya ang kayamanan sa sarili, some people, I'm not saying all, but some people are proud. Kaya pag lagi nilang patuto, itong bahay kong ito, you know how much this mansion is? These are worth 20 million of pesos. Alam mo kung bakit ko nakuha yan? Dahil ako'y napakasipag at napakatsaga. Amen? Naka-encounter po kayo ng mga ganun tao? Can you see my car today? Nakita mo ba itong sasakyan ko? Yan ay bunga ng aking pagsisipag at pagtsatsaga. Ikaw kasi tamad ka. Hello? Amen? Pero pag na-encounter mo po ang mga taong pinagpala ng Diyos, pag nabalitaan mo ang kanilang mga accomplishment and achievement, you will hear this on their mouth. Did you see my house? Yes. Do you know that this is the blessing of God? Amen? Did you see my car? This is the blessing of God. Did you see where I went to? Kung saan ako nakakarating? At yung nagiging kong achievement, hindi ko nga alam kung bakit ako pinagsasalita sa mga ganitong tao, sa ganitong lugar. Hindi naman ako lubhang mahusay at magaling. But I really can't explain kung bakit binubuksan ng Diyos sa mga pintuang ito sa aking buhay na kahit nasaan akong lugar, binebless ako ng Diyos. Why? It's the blessing of God. Sino po ang gustong malagay doon? Amen? Pwede ka, I'll give you an option today. You can be blessed without God, and you can be blessed with God. But the difference with the blessing with God, you will always work for it. But the blessing with God, God will be working for you. Tatagalugin ko po. Dalawang uri po ang pagpapala. Hindi po totoo na pag walang Diyos, hindi ka mapapagpala. I would be a liar today if I tell you that. Na kung wala pong Diyos, hindi ka pwedeng umunlad. Why? Because how can I explain those people that don't even go to church, but they are more richer than you? Paano mo may paliliwanag yung mga taong minsan hindi natuntong sa simbahan, pero mas mayaman pa sa inyo? Hello? Are you getting it today? Paano may paliliwanag yung mga taong halangang kaluluwa at sikmura na minsan ay ayaw maniwala sa Diyos, pero pagdating sa mga material ng bagay, wala ka sa kalingkingan. So I tell you, you can be rich, you can be blessed with all material things even without God. Pero ang biyaya at pagpapala na walang Diyos, ito po'y punong-puno ng pasakit at sakit. But if God blesses people, everything will be smooth. You will be at rest because He will be at work. Kaya nga mayroon pong statement na binitawan ng isang preacher and never leave my heart. If you work, then God is resting. But if you rest, God is at work. Which one do you want to choose? You resting and God working? Or you working and God is resting? Alam mo, madali ka usap ang Diyos. If you do it in your way, sasabihin ng Diyos, I'll let you do it. Pero pag sinabi mong, Lord, hindi ko po kaya, I trust you, then you will watch God move.
Dahil pag isinuko mo po ang iyong buhay sa Diyos, magugulat ka sa mga gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Doors will be opened. Favor will be coming to your life. Why? Because it is not you now working, but it is your God working for you. Hello? Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, I want you to leave your country. I want you to leave your family. Bakit po pinaalis ng Diyos si Abraham sa kanyang bayan at kanyang pamilya? You know, to sum all of these things na sinasabi ng Diyos, isa lamang po ang ibig sabihin nito. Ang sinasabi ng Diyos, I want you to leave the economic system of the world. I don't want you to trust or to be hooked up on how the world set up things to be good in this life. Amen? Dahil pag hindi po naging maingat ang isang mananampalataya, tayo po'y pinaiikot na sistema ng mundo. Did you realize that? Amen? Tingnan niyo po ang nangyayari sa maraming buhay. Alam niyo po sa Amerika, ang mga tao sa Amerika, they have material things in life. Amen? May mga material po silang bagay na wala marahil ang maraming kababayan natin dito sa Pilipinas. Amen? But you cannot speak to some of them anymore. Bakit po? Dahil all of their life, they are working. Dahil sa dami ng kanilang mga buwis na binabayaran, insurance na kailangang tugunin buwan-buwan. Amen? Kaya ang mga bata na naroroon sa mga bansa ay hindi na nila nakakasama sa kanilang mga tahanan. Why? Because there's so much pressure. Because now they are hooked into the system of this world. Pero ang sabi ng Diyos kay Abraham, if you want me to bless you, you have to get out of the system of the world and go to my system, Abraham. Hello? Amen? Kung gusto mo na mapagpala at ang pagpapalay galing sa akin, Abraham, kailangang alisan mo ang sistema ng mundo at ang sistema ko ang iyong sundin. Amen? Kaya sabi ng Diyos kay Abraham sa verse 2, Abraham, I will make you a great nation. And number 2, Abraham, I will bless you. At ang sabing kasunod sa pangatlo, sabi, I will make thy name great. And number 4, ito po mangyayari kay Abraham. At sabi niya, and not only your name will be great, but you will also be a blessing. Hello? So, tingnan niyo po yung mangyayari. Dahil tandaan po natin, let me just hook you up here in verse 2. How many of you wants to be a blessing? Sino po sa inyo ang gusto maging pagpapala? But if you would notice in verse 2, thank you for raising your hands. Ang sabi po ng verse 2, you will be a blessing. Did you notice that God said the word, and you shall be a blessing at the last? Sa huli po niya sinabi yung salitang, thou shalt be a blessing. Why? Because God is a God of common sense. You cannot be a blessing if you are not blessed. Come on, people of God. Hello? Amen? I know na gusto niyo po maging blessing, but you cannot go there if you are not blessed. Dahil hindi ka magiging pagpapala kung mismong pamasahin mo hindi mo matugunan. Ha? Amen? How can you be a blessing kung mismo yung kakanin mo sa araw-araw hindi mo alam kung saan kukunin? Amen? Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, you will be a blessing, but before you went through that stage, I'll bless you first. Because you can't be a blessing unless I bless you. Hello? Amen? Hindi ka magiging pagpapala kung hindi kita pagpapalain. Amen? At ito po ang napakaganda. If God bless you, then you can be a blessing. Bakit po? Dahil pag ang Diyos mo nagpala, sobra-sobra sa iyong pangangailangan. Pero pag trinabaho mo ang pagpapala, laging kulang. Hello? Amen. Alam niyo po, ang buhay, it's weird. Dati-rati ang pangarap na maraming tao, kung ako lamang sana'y kumikita ng 250 a day, gagaan sana ang buhay ko. Okay, binigyan ng 250 a day. Nakatikim mag-Jollibee. Karanas na eh. May 250 na araw-araw eh. Dati, nung walang 250, pwede sa tuyo. Amen? Nung naka 250 a day na, nakakapasok na sa Jollibee. Amen? Nakikita naman ibang restaurant, Max naman. Sana ko lang ay may 500 a day. Binigyan ulit ng 500 a day. Sana kung may pang eat all you can, kulang eh. Now, it
it is always never enough, believe me. Habang lumalaki ang kita, lumalaki rin po ang gastos. Nung maliit ang kita, pwede ka sa ukay-ukay. Nung nadadagdagan, signature na. Amen? Amen? Tama po ba? But when God blesses you, not only God bless you with money, but He will also bless you with contentment. Hello? Amen? Kaya hindi mo po namamalaya ng mga pagpapala dumarating sa iyong buhay na hindi mo po hinahabol at hinahanap. Amen? Let me just give you a testimony just to challenge you, not to boast something from you. Nung pumunta po kami ng Amerika, kaming buong pamilya, we went there with just few bags. I think 2 bags and small ones. Napakagaan po nung aming mga dala-dala. Alam niyo, nung umuwi po kami, ilan na yung uwi natin? 16 na bag na po at hindi na po namin malaman kung paano imuuwi. Hello? Amen? Nung pumunta po ako doon, sabi ko, kung pagkakasahin yung dala naming pera on hand, wala kami mabibili pa uwi. Pero nung kami dumating doon, kahit saan kami pumunta, may padala. And that's the God that I'm telling you. When He bless you, you don't work for it. Amen? You don't work for it. God supply all your needs. Di ata kayo masaya. Amen? Now, nakita niyo po ito? Amen? Pinakikita ko po sa inyo ang proseso at prinsipyo ng Panginoon. If you want to go to the system of the world, it's a tiring part of your life. Pero meron po isang option, go to the system of God. Amen. Now, para po sa sistema ng Diyos, meron po siyang paraan. Meron po siyang sistema. And how He designed His system is in the Word of God. Now, if you go to Matthew 6:33, tingnan po natin yung Matthew 6:33. I will not turn there, but tingnan po natin sa screen because some of you, sa iba po sa inyo, palagay ko po ito ay memory verse ng ilan sa inyo and some of you memorized this already. Amen? But let's go back because this is the system of God. Amen? So now let's repress our hearts. I-repress po natin ang ating puso, ang ating isipan sa kalooban po at pamamaraan ng Diyos. Are you ready for the system of God? Amen? Ulitin ko po, ang sabi po natin kanina sa ating opening text, Hebrews 13 verse 8. Ano po ang sabi? Let's recite once again. Hebrews 13 verse 8. Ang sabi po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin po, our God doesn't change. Amen? Amen? Alam niyo po ang problema ng tao? God doesn't change, but it seems to be man wants God to change. Amen. Hindi po natin pwedeng baguhin ang Diyos. He's constant. He's fixed. Amen? And He's not changing. But in order to benefit from God who is unchangeable, we must change ourselves. Dawain na po natin ito. Alam niyo po ba mga kapatid, na noong unang panahon na hindi pa po na didiskubre ang tinatawag na siyensya. Alam niyo po ba noon ang panahon na ang akala po ng tao, correct me if I'm wrong, pwede niyo po ako ituwid kung mali. Ang alam po ng tao, ang umiikot po ay ang umiikot ay ang araw sa daigdig. Tama po ba? Pero later on, na-discover po that the sun does not change. Ano po ang araw? He is on his fixed position. Tama po ba ako mali? Sino po umiikot sa araw? The planets. Tama po ba? Amen? So, kaya kung gusto ng daigdig na magkaaraw, the earth should move around the sun. So the same thing is true with God because your God is fixed. So in order for you to experience God, you do not change God, you change your life. Amen? Amen? Ang Diyos po hindi nagbabago. Kaya kung gusto nating maranasan ng Diyos, hindi po ang Diyos ang dapat nating baguhin, kundi tayo po ang dapat na magbago. Sabi mo sa iyong katabi, magbago. Kailan ka ba magbabago? Medyo gisingin mo ng konti, alam mo, inip na ako sa pagbabago mo. Nigising ko lamang po kayo. Amen? Now go to Matthew 6:33.
Samahan niyo po ako sa Matthew 6:33. Now, this is God's way of doing things. Ano po sabi ng Matthew 6:33? Let's go there. Let's recite. Basahin po natin. If you memorize it, then let's do it. Ang sabi po sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God, and all these things, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So alam niyo po ba na ang rule po ng Diyos is His kingdom must be first and His righteousness. Amen? At once na nasik po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang sabi po ng Biblia, this is what I've understood from this verse, things are just added. Hello? Ulitin ko po ha. Sabi po ng aking Bible, ang gustong-gusto ko po, I like to do it word by word. Ano po sabi? He did not say, and some of these things. That's not how he said. Ang sabi po ng verse 33, and all. Amen? Amen? So meaning to say, God doesn't mind you to have a good house. God doesn't mind you living your dreams. God doesn't mind you that. Why? Dahil kung ang Diyos po ay concerned at para sasabihin niya, sobra ka na. No. Ang sabi po kasi ng Bible, if you read it carefully, ang sabi po ng Matthew 6:33, and all. Sabi nga po natin, all. Ayan. When you say the word all, it means no limitation. Amen. Amen? Wala po itong limitasyon. God wants you to have all. Sabi ng iba, God doesn't want you to have things. He just wants you to be spiritually minded. That's not true. Because in this verse 33, He's not talking about spiritual blessings here. Ang sabi po rito ay things. Hello? Amen? When you say things, it means things. Right? Tama po ba? Pag sinabi pong bagay, ang tawag po ay bagay. Amen? So ayaw ba ng Diyos na magkaroon ka ng mga bagay? He wants you to have that. Pero bakit hindi nagkakaroon ng kanyang mga anak? Because there are so many Christians that are ignorant. Kaya sabi po ng Proverbs chapter 4, sabi po niya sa kanyang salita, in all you're getting, get understanding. Amen? So napakahalaga po ng pangunawa. Kaya sabi po sa verse 33, ang sabi, all these things. So meaning, God wants His children to have things and not only some things, He wants you to have all things. Na-emphasize ko po, amen? Amen? Anong gusto ng Diyos? He wants us to have all things. Amen? Alam niyo po, a few weeks ago, dinala po ako ng, binigyan ako ng instruction ng isa kong kaibigan na sabi niya, di ba you're working with TBN? And I say to him, sabi ko, yes. Sabi niya, have you been in one of the place of TBN here in America na nasa Costa Mesa? Sabi ko, no. Sabi niya, binigay niya yung address, you better go to this place. At pinuntahan ko po yung TBN sa Costa Mesa, sa California. Ando ako po naroon. Nung una po ako pumunta sa TBN 2 years ago, dinala po lamang kami doon sa main headquarters sa Tustin. It's like a studio lang po na parang malaking lugar. Amen? Pero nung pumunta po kami as a family, nung puntahan namin yung nasa Costa Mesa, nagulat po kami dahil pagpasok po namin, ay tahimik yung lugar, puro parang palasyo. Lalo po kami nagulat. At ako po'y tuwan-tuwa. At halos naiiyak ako sa aking pakiramdam na ako po'y nasa loob. You know what I see? When I entered the room, nung pumasok po ako doon sa palasyo, everything na nakita ko po are all golds. The chair are golds. The stairs are gold. Nung nag-CR po ako, pamplas ng banyo'y gold. And I say, this is heaven, my God. Hello, this is like a taste of heaven. Nalasabi ng Biblia, in heaven, you'll be walking in the streets of gold. Ano po? At sabi ko, ganito pala ang Diyos. At sabi ko sa aking asawa, grabe, pinagpala ng Diyos ang pamilya ng mga Crouch. And the Lord just like spoke to me because that's what I'm telling you. If you can believe me, I can give you all
things. Hello? Amen? Kaya habang pumapasok po kami, halos lahat ay yari sa ginto. Sabi ko, hindi pa ako nakakapag-CR na ang pamplas ay gold. Hello? But wherever you go, there is gold. And that's a taste of heaven. That's not heaven, but nagkaroon po ako ng parang konting karanasan what heaven will be like. Ano sabi ng Biblia? Ano raw po ang lalakaran natin sa langit? Lantay na ginto. Sabi sa Tagalog, hindi po pansi. Amen? So, hindi ini-ispalto. Hindi po bato. Kundi ginto. Kaya wag mong isipin na kaya hindi ka natutulungan ng Diyos sa langit. May krisis. Hindi po nagkakakrisis ang langit. Kaya wag mo isipin na hindi ka kayang tugunan, tulungan ng iyong Diyos. No. He just wants you to go into His system. And His system is here. And sabi, Matthew 6:33, if you seek first His kingdom and His righteousness. Amen? The kingdom must be our first priority in life. And His righteousness. Dahil pag naging priority po ng isang tao ang Diyos at ang kanyang kaharian, then blessings are just added to that person. Idinaragdag lamang po yan ng Diyos. Amen? Amen? Kaya, darating ka sa punto ng iyong buhay na dinadala ka ng Diyos sa mga lugar na ni minsan hindi mo akalain na mararating mo. Pero dahil nga, sabi ng Diyos, if you seek my kingdom, and if you make me your priorities, that's the word. If you make God your priority, then things will only be added unto you. Amen? Kaya tanungin mo ang iyong sarili, make an assessment of your life. Is God your priorities in life? Amen? Dahil if God is not your priority, then you don't have the right to ask God, why is this things not happening to me? Hello? Amen? Wala po tayong karapatan na tanungin ng Diyos, bakit hindi ako napapagpala, bakit hindi ako nakalalaya? Tanungin mo ng iyong sarili, is God your priority? Amen? Now, let me help you, just to check. Para lang po makatulong ako ng kaunti. Sa iyong pagdilat na mata, sa bawat paggising mo sa umaga, what is the first thing that you do when you wake up? Ang hinahanap mo ba'y kape? Ang hinahanap mo ba ay ang iyong dapat na gawin maghapon? Or when you wake up, you're looking for God? When you end your day, pag nagtapos ka ng maghapon sa iyong mga trabaho at bago ka mamahinga, what's the last thing that you think? Are you thinking of God? Hello? When some blessing come to your life, pag dumating ang mga biyaya sa iyong biyaya ng Diyos sa iyong buhay, maliit man o malaki, libo man o daang libo o milyon, o simulan natin sa maliit, is the first thing that you do is thank God? Amen? Problema po kasi kung minsan, pag may dumating lamang na napulot na 2 piso, kinukuha lang. You must train yourself na pag nakakita ka ng bagay, you always recognize na hindi lahat ng tao ay nakakakuha ng ganung bagay. Thank God because you train yourself that God is always your priority. Amen? Amen? Kaya pag naroon ka sa ganung awareness and consciousness sa iyong buhay, now, God is so pleased with you now. Why? Because now God can see that He is really first in your life. Now, on Sundays, anong una mo naiisip? Amen? Do you know that this is the first day of the week? Amen? This is the first day. Hindi po ito ang 7th day. Alam niyo ba na ito ang una? Kaya nga Sunday, tingnan niyo po ang inyong kalendaryo. Ano ang nasa unahan? S, di po ba? Ang kasunod ay M, ang kasunod ay T, ang kasunod ay W. Because the first day is always Sunday. Now, what do you do with your first day of the week? Are you in church? Are you serving God in the first day of your week? Amen? Ang problema ng maraming tao, they do not serve God in the first day of their week, but they are looking for God
to bless them in the rest of the week. Problema, yung unang araw, hindi binigay sa Diyos, pero yung mga sumunod na araw, pinaghahanapan ng Diyos, bakit hindi ayos? Hello? Amen? Kaya, if God is first in your life, ano po sabi ng Biblia, then everything is added unto you. Idinaragdag lamang po yan ng Diyos. Amen? Now, I will just push this thing through dahil I'm running out of time, pero gusto ko po ipasok dahil medyo may relasyon po ito dahil isa sa mga bagay na natutunan ko po sa Panginoon in this past few years and months of my life, nung akin po itong natuklasan at natutunan, I really found that the Word of God is true. Tagal na po ako naniniwala sa salita ng Diyos, but more and more nakikita ko po yung operation ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba na isa sa paraan ng Diyos para ma-test if really God is, do you know that it is easy to say God you're first? Madali para pong sinabi mo na I love you, but you have to prove that word. Madali pong magsabi ng I love you, but you have to prove it. And one of the things that I realized na natutunan ko po sa Diyos is to prove that if God is first in my life is in tithing. Sabi mo sa iyong katabihan ng ayaw kong subject eh. But in the last few minutes that I have, let me walk you through this subject. Amen? So buksan po natin sandali because there is a connection. Sinasamantala ko po itong pagkakataong ito because I believe that God wants you blessed. Sabi mo sa iyong katabi, gusto tayo ng Diyos sa pagpalain. So let's hear this. Amen? Amen. Buksan niyo po sandali sa Exodus 13. Samahan niyo po ako sandali. This is so quick, so samahan niyo po ako sandali. Exodus chapter 13. Samahan niyo po ako sandali doon. Meron po akong ginawa sa inyong preparation. As you go to Exodus 13, go to verse 1 and 2. Ano po ang sabi natin kanina doon sa ating teksto? Sa Hebrews 13, let's recite it once again. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nagbabago po ba ang Diyos? He does not change. Amen? So tingnan po natin ang tinuro ng Diyos sa bayan ng Israel in the time of Moses in Exodus 13. Let's hear God. And sabi po sa verse 1, let's read it quickly. And sabi po ng verse 1, the Lord spoke unto Moses saying, sino po nagsasalita? Ang Diyos. But God spoke to Moses. Amen? So si Moses ang nakarinig, ang Diyos ang nagsasalita. What did God said to Moses? Verse 2. Ang sabi sa verse 2, King James, ang sabi po ng King James, he used the word sanctify. Amen? So the word sanctify simply means separate. Amen? Para lang po hindi masyadong mga theological words yung gamit. Palitan po natin yung word na sanctify. The word sanctify in a more na mababaw pong English word, the word sanctify is separate. Amen? So separate unto me all. Sabihin nga po natin, all. Amen? Di po sinasabing some, but God said to the nation of Israel, and sabi niya, separate unto me all, the what? The second-born? The third-born? Amen? Ano po ang pinase-separate ng Diyos kay Moses? Ang lahat ng mga una na anak. Sa salita po nating Tagalog, ibig sabihin ang lahat ng mga panganay. Ang lahat ng nagpabukas sa sinapupunan ng mga ina, ang sabi ng Diyos na separate that to me. Amen? So there's a principle here. Tingnan po natin. And sabi, verse 2, let's continue reading. Whatsoever opened the womb among the children of Israel, both of men and of beasts, ano po sabi ng Diyos? Man and beast, lahat ng panganay ng tao at maging ng inyong mga alagang hayop. What did God say? Ang sabi ng Diyos, it is mine. Amen? So ang sabi ng Diyos, everything that opened the womb, man or beast, ang sabi ng Diyos, akin yon. Amen? Separated unto me. Now let's move sa Exodus chapter 13, the same chapter. Tingnan po natin sa verse 12. Let's just move down. Samahan niyo po ako sandali sa verse 12. Nandun po kayo sa verse 12, the same chapter, Exodus 13. Now, ang sabi sa verse 12, chapter 13, verse 12, that thou shall, ang sabi po dito, medyo mababaw yung ginamit na English, set apart, pero ginamit kanina is sanctify or separate. Pero ang sabi po sa verse 12, mas madali pong maintindihan, ang sabi, thou shall set apart unto the Lord. Alin daw po pinase-set apart ng Diyos sa kay Moses? Ang sabi po, all that openeth the matrix and firstling that cometh out of a beast which thou hast, males shall be the Lord. So ano daw po ang sa Diyos, yung lahat ng nagbukas sa mga sinapupunan, lalo na kung lalaki, ano daw po, kailangan ito ay sa Diyos. Now verse 13.
Now, in every firstling of an ass, thou shalt redeem with a lamb. If thou wilt not redeem it, thou shalt break his neck, and all the firstborn of men among thy children shalt thou redeem. So pansinin niyo po, there's a little bit of prophecy here in verse 13, pero bigyan ko po kayo ng konti, because in verse 13, it's more of a prophetic word given by God to Moses. Bakit po naging prophetic word? Dahil ang sabi, in every firstling of an ass, thou shalt redeem with a lamb. Ang sabi po dito, pinare-redeem ng Diyos yung ass sa pamamagitan ng lamb, kung yung po yung lumabas. At ang sabi, pag hindi mo raw po ito ni-redeem, ano sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, you shall break his neck. Ibig sabihin, pag hindi mo ginawa yung redemption, mababaliwala rin yan. Because you will end up killing it, so baliwala din po yun. Amen? So this is prophetic in nature. Why? Because here, God is giving Moses the prophetic message of the ministry of Jesus coming. Amen? That man will be lost unless he will be redeemed by a lamb, and that lamb was Jesus Christ himself. Amen? Nakuha po natin. Pero hindi po ako mag-spend more time because it's a different subject. Pero what I want you to listen and hear from this story is this, na very strong ang Diyos that every first should be His part. Amen. Now, bakit po nagkaroon ito ng koneksyon? Now, because ito po'y tao. Amen? But when you go to Proverbs 3, samahan niyo po natin sa Proverbs 3. These are things subject with life. Amen? Pero tingnan po natin sa Proverbs 3, verse 9. Proverbs chapter 3, verse 9. Let's go there. Samahan niyo po ako sa Proverbs 3, verse 9. Ano po sabi sa verse 9 and 10? Ano po sabi ng Diyos? Let's hear that. Honor the Lord with thy substance. Amen? So how do you honor God? How do you honor God? There are many ways to honor God. Pero one of the things to honor God is with the things that you have. But not just things, ang sabi po ng Biblia, with the first fruits, amen, of all thine increase. So alin po ang ginagamit para i-honor ang Diyos? Yun daw pong una ng iyong mga ani, yun ang gusto ng Diyos na mag-imong pagsamba. Ano po magiging epekto pag ginawa? Sabi sa verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Meaning, there will be an overflow if you honor God with the things that is first. Amen? Because I'm running out of time, now let me do this quickly. So, bakit po yung tenth, yung 10%, yung tithes is so important to God? Why? Because that's the first part. Pero ako po'y naniniwala because for so many years in my life, I give credit to my parents dahil mula pa lang po nung kami bata, they taught us to tithes. Tithes were never an issue to us. Amen? Hindi po kami nahirapang tanggapin ang aral at turo sa ikapo because since when we were a child, amen, my mom was so strict in tithing. Amen? Paano nag-i-stricto? Kaya nga po mamaya, we will be honoring the mother. Amen? Why I am like this today is also because of my mom. Kaya ang mga nanay, may malaki po kayong role kung ano po magiging future ng inyong mga anak. If you want them to be godly, then mom, tell your children as their child, be godly. Teach them, taught them to be a God-fearing person. Pero pag hindi po naturuan ng bata at naiwan po, huwag niyo pong ipasa ang edukasyon tungkol sa Diyos sa inyong mga anak sa eskwelahan because the schools will never teach your children about true relationship with God. But the good influence about relationship with God is the parents. Amen. Pag ang mga magulang ay nakikitang nananalangin din po ang anak. Amen? Okay, let's move on. Hindi po issue sa akin ang ikapo dahil ang nanay ko, pag binigyan kami ng baon, inaalis ka agad yung 10 bawas na. Hello? Amen? Kaya nung araw, dahil tagal ng panahon, ang baon lamang doon, 10 piso eh. So, 9 na lang yon. Hello? Because my mom wants us to tithe. Amen? So, tithing was never an issue. Kaya itong tithing concept was never a hard thing for me. Kahit di ko pa po na-encounter yung teaching, I know that this is right.
Amen? Now, pero dumating sa akin pong buhay at sa aking punto, na aking buhay now because I'm independent now from my parents, I have my own family. Sabi ko, Panginoon, I'm a giver, I'm a tither. Pero it seems to me na parang madalas ay lagi kaming kulang. Until I understood the principle of tithing. Amen? How really tithes works. Kung paano po ba kumikilos talaga ang pag-ikapo. Alam niyo po kung paano pala ang tunay na prinsipyo ng ikapo? Ganito ang paraan. Ano sabi ng Diyos? Ang sabi, ang lahat ng unang lumabas, akin. Tama? Amen? So noong unan, ang naging revelation ko at ang aking tanong sa Diyos, ganito. Panginoon, ganito po kasi yung system ko ng tithing. Let's say for example, just so that you can understand. Halimbawa, ako po'y tumanggap ng 5,000. So how much is the 10% of a 5,000 peso? It's 500, you're correct. Amen? Pero pag tumanggap ng 5,000, normally ganito po yung practice. Di hawak mo na yung 5,000. Okay, so pagtanggap ng pera, ang una mong babudgetin, 1,000 renta, 1,000 tubig, 1,000. Ang una mong inaalis, pambayad. I know, that's how we do it, right? And the last thing that we remove is the tithes. Kaya kadalasan na utang ang ikapo dahil kinapos na. Showing you this, amen? But that's not the system of God. Ang sabi ng Diyos, the first thing must be given to me. Amen? Kaya ang tamang sistema pala ng ikapo ganito. Ang sabi ko sa aking asawa, pag tumanggap ka ng pera, if you receive a 5,000 peso, you must first remove the 500. You work your budget in that 4,005. Hello? Kaya minsan ang paraan ng misis ko para hindi magastos, alisin niya, bigay na sa lalagyan o kung sa itong nakaraan, pinahawak na namin sa bata. Dahil pag nasa wallet, delikado. Hello? Amen? So, kaya nakikita mo po ngayon, you're just working with the 4,500 because you have removed the first. Bakit po gusto ng Diyos yung first? Kasi, ganito po ang nangyayari. Kasi minsan po, pag lumabas yung, halimbawa, let's say, sa hayop, nung unang panahon, 10 yung naging anak, nung tupa. Siyempre, magbibigay na ikapo ang mga Hudyo. Pero ang nangyayari ko minsan, di lumabas yung 10. Pipiliin mo na, siguro, ito may sakit mahina-hina. Isa lang naman ang kailangan ng Diyos ito, hiwalay, mamamatay na rin And you are now enjoying the night. And you are not honoring God. Because God is not first. Kasi tandaan nyo po bakit yung first ang gusto ng Diyos. Dahil pag yung una lumabas, hindi mo naman inaasa. Nung una po, wala pang ultrasound. Who knows kung may lalabas pang siyam? Paano kung isa lang? At hindi na nasundan? So talagang para na yun saan? Sa Diyos. At pag binigay mo po yung para sa Diyos, what you are doing, you are acting by faith. And do you know what? God loves people who act by faith. Dahil sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. So when you practice faith through your tithing, then God is so happy because now you are really working your faith. Because it's easy to trust God when you have a lot. But if you trust God with nothing, then God is moved. Amen? Kaya nung matutunan po namin ito, ang unang inaalis dapat ay ikapo, hindi yun ang huli. Hello? Amen? Dahil pagka po nauna mo ang Diyos, makikita mo po, you'll let God move. Kaya makikita mo, nung ginawa po namin ito, nagugulat kami. God is my witness. Ang isang sakong bigas umaabot sa amin ng 1 taon. Ang tangki ng gasol sa amin, hindi kayo maniwala, pero how many months umaabot sa atin? Masabihin nyo, di ba kayo nagluluto? Nagluluto po kami, pero ilang taon, 7 months umaabot po yung bago maubos. At kami nagtataka, ayaw pa maubos, bulok na yung tangke. Hello? Why? Because if God is first, hello? If God is first in your life, ini-stretch niya ang lahat sa iyong bagay. Why? Because now you have proven to God, I trust you with this. Amen? At isang bagay pa ang natutunan ko po, when I was in the US this past few weeks, the Lord spoke to my heart. At ito pong bagay nito, but this is another subject, pero isingit ko po as I end. Tapos na po ako ngayong umagang ito, but I just want to stick it out into your heart. Go to Luke 16. Luke 16.
Samahan niyo po ako sa Luke 16. This is one thing that I learned in the US. Luke 16 verse 9. Samahan niyo po ako sa Luke 16 verse 9. I'm almost done. So Luke chapter 16, samahan niyo po ako sa Luke 16 verse 9. Okay, so bago ko po i-drop sa inyo yung verse 9, the subject here, ang subject po na itinuturo ng Panginoon dito, He's talking about money here, friends. Amen? Ang pinag-uusapan po rito ay tungkol saan? Sa pera, because the subject here is mammon. It's all about related to money, right? Now, ano po sabi rito? Let's read, verse 9. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail, they may receive you into everlasting habitation. Paliwanag ko po lang ng konti, ano? Okay. Sa verse 9, hindi ko po masyadong maintindihan yan before. Dahil sabi rito, I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail, the word when you fail is when you die. Amen? Yung po yung word na when you fail, when you die, they may receive you into everlasting habitation. Ang sabi ko rito, ang sabi kasi ng Lord, make to yourself friends. Sa Tagalog, magkaroon maging makipagkaibigan ka, saan? Sa mammon. I said, what? Ang sabi, mammon of unrighteousness. Maging mong kaibigan yung mammon of unrighteousness. So when you fail, when you die, they will receive you into everlasting habitation. You know, what God is saying here is this. Amen? Yung unrighteous mammon, if you use it for the kingdom of God, amen? Pag ginamit mo po ito sa pangangaral ng ebanghelyo at ng salita ng Diyos, ito po mangyayari. At sabi po, the key word here is, sabi doon sa huli, they may receive you into everlasting habitation. This is the revelation here, friends. Na pag dumating po yung panahon na lahat ay mamamatay, pero dumating yung punto at sandali, huwag ka magugulat, huwag ka magtataka, na pag sa araw na yon na nakaharap mo ang Diyos, na papunta ka sa langit, may lalapit sa iyo at sasabihin, halimbawa, gagamit lang ako ng example, sasabihin, Brother Roger, thank you. Magugulat si Brother Roger dahil yung nagpapasalamat sa kanya ay isang Bombay. Ano sabi, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Dahil, salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakarating ng langit. Pero, salamat dahil ikaw ay tumugon sa panawagan ng Diyos. And Brother Roger will think, hindi naman kita kilala. Paano ko naakay ang isang Bombay sa Panginoon? Pero because Brother Roger invested his finances into the kingdom of God, yung mga taong yon na dahil sa perang kanyang itinulong sa gawain ng Diyos, iba man na nangaral pero tinulungan niya yung mga mangangaral na dali na ebanghelyo, pagdating ng panahon, this is a revelation in verse 9, God will tell those people na ang naging gamit para ka maligtas at marinig mo ang pangangaral na yan, it's not Bishop Greg, but this man, Brother Roger, because he gave the money to the ministry, now you hear the gospel, and people will thank you for that. Hello! Amen? Ganun po katindi. Don't just think na baliwala yung iyong ginagawa. There is something with what you are doing when you give. Now, let's go to verse 10. Amen? Binigay ko lang po yung bagay na yun, but go to verse 10. Tingnan niyo po yung sabi sa verse 10. He that is faithful in that which is least. Well, what is the subject? The subject is about money. Ano po ang turing ng Diyos sa pera? That's the least. Ano po yung least? Yung po yung pinaka mababa. So, hear me on this. This is a revelation. That if you would not pass in the least, then you cannot pass in the best. Dahil pag hindi ka nakapasa sa area of money, hindi ka papasa na sa iba. And God showed me something here. Pag marami pong tao hindi nakapasa sa testing, kaya nahihirapan tayo umakyat sa trust sa Diyos, sa level ng kagalingan, sa level ng pag-aayos ng pamilya. Why? Because doon sa pinakamadali na dapat pinagtitiwalaan mo sa Diyos, saan yung pinakamadali? Money, hindi mo ba magtiwalaan ng Diyos? Paano ka makakapanalig sa kagalingan mong cancer? Then tell me, God said to me. Hello? Oh really? You can believe me in cancer? Pero yung pera mo, hindi mo ako mapagkatiwalaan eh. Yun nga ang pinakamadali eh. Healing pa. Kaya doon ko natutunan, pag sa pera na pagtiwalaan mo ang Diyos, madali ka na rin magtitiwala sa kagalingan ng cancer. Madali na rin yung pagkakaayos sa iyong pamilya. Trust God first in your money and everything will fall into place. Pero pag sa pera, hindi mo siya mapapagkatiwalaan,
wala kang karapatang magtiwala sa susunod because the least thing that you can trust God is in money. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Tapat po ang ating Panginoon at tunay po na siya ay dakila. So napakinggan niyo po ang ating pong programa at palatuntunan, and I pray and I believe that the Lord has blessed you and opened up your hearts. Amen. At nawa po ay napagpala kayo at naabot po kayo ng ating pong pag-broadcast sa inyo pong napakinggan na mensahe po ng Diyos sa atin po sa araw na ito. Well, ngayon pong araw na ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, napakabilis po mga kapatid ng 1 oras. Tayo po ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Lord na hindi lamang po sa ganap na 1 oras po tayo magkakasama-sama. Kaya kung kayo po ay napapagpala at nakikita nyo po at inyo pong napapagtanto that this ministry is a tool and it's a really a big help for you, na ginagamit po ito ng Diyos. Well, the gospel is free. Pero ang ating pong pagsasahimpapawid ng broadcast ay nangangailangan po ito ng inyo pong mga tulong. Kaya kung kayo po ay napapagpala ng Diyos, and I believe that the Lord will speak to your hearts. Amen. At this ministry always believe that your tithes belong to your local church. But we appreciate if you will be partnering with this ministry sa pamamagitan po ng inyong offering and your love gift and support. Amen. At kung kayo po ay nahahamon na mag-suporta sa gawain ito, any amount will be a big blessing upang marami po ang mapagpala ng Diyos at marami rin po ang maabot pa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ay pwede nyo pong gawin ang inyong pong pag-partner at pagsuporta sa pamamagitan po ng inyong pagdadala ng inyong kaloob sa pamamagitan po ng ating bank account. So meron po tayong bank account na ginagamit, and you can deposit your love gift and your support sa BPI Carmona branch. Ang account name po is Dexter Durante, DEXTER DURANTE. So ang ating pong bangko is BPI Carmona branch, and ang account name po is Dexter Durante, and ang account number po is 0989-347-837. Ulitin ko po, ang account number po natin sa ating BPI bank account is 0989-347-837. Ayan po ang ating account number. At kung kayo naman po ay may prayer request at just in case hindi nyo po nakuha yung details tungkol po doon sa ating bank account, you can always text us sa 0922-820-9866. So ulitin ko po, 0922-820-9866. At kung sa mga araw po at oras at sandaling ito, wala pa po kayong church na kinabibilangan and you would like to consider yung ating pong church na inyo pong madaluhan, ako po every Sunday ay sa ganap na 8:00 po ng umaga ay nasa Antipolo Church po tayo sa bahay po ng Sister Lisa at Brother Alex sa ganap pong 8:00 ng umaga hanggang 9:30 po sa Silawis Extension, Antipolo City. And every Sunday din po yung ating pong church sa Alabang, which is every day, doon po rin ako halos every Sunday nandun po tayo. You can visit me sa 3rd floor ng CRM building sa Muntinlupa National Highway, Bayanan. Ito po ay palatandaan po ng building. Sa ground floor po niya ay merong Mercury Drug. Ito po ay malapit sa Avida Condo na kinoconstruct, at ito po ay malapit din sa Metropolis Star Mall, Alabang. At ako po ay naroon every Sunday, 10:30 ng umaga. At meron po tayong second service sa hapon, ganap na 2:00 ng hapon. Amen? And every Wednesday, ako rin po ay nasa simbahan ng aking pong kapatid. Every Wednesday, 7:30 po sa 3rd floor ng Morales Building sa Binyan, Laguna. And every Tuesday po sa kapatid po na Brother Jimmy Martin sa Moonwalk po sa simbahan ng Ang Mesias Church. At tayo po ay nakaroon din po doon ng mga tinatawag na gawain. At every second Sunday of the month, you can catch me sa simbahan po ng aking ama sa main church po ng Biyaya ng Diyos sa 2nd floor Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. So in the afternoon po yun, 5:00 po ng hapon. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po muli tayo, at dalahin ko po sa Diyos na ang pagpapala at ang grasya ng Diyos ay patuloy po na inyong maranasan. Kaya hanggang dito na lang po muli tayo, at hanggang sa susunod po muli na ating pag-broadcast, sana po ay makasama muli natin kayo at patuloy na kayo ay nakikinig pa rin sa palatuntunan ito. God bless you po. Again, my name is Brother Dexter Durante,
pansamantala nagsasabi ng pagpapala, biyaya ng Diyos ay sumainyo. God bless you everyone. Jesus Christ.